Welcome back sa Tagalog Movie Recap, isa na namang horror, thriller, at suspense zombie movie ang aking i-recap ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Ang kwento ay nakaitan sa isang pandemya kung saan ang isang virus ay nag-mutate, na ginagawang mga zombie na kumakain ng laman at mga mamamatay tao ang mga tao. Ang mga nahawaan ay nananatili ang katalinuhan ngunit napipilitang gumawa ng matinding karahasan at pagpapahirap, dahil masyadong nakakadiri ang mga eksena. Mabilis na ipinagbawal o itinigil ang pelikula sa karamihan ng mga bansa di nagtagal pagkatapos ng premiere nito, kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Warning, sensitibo ang mapapanood. Ang kwento ay nagsisimula sa isang magkasintahan na kakagising lang sa umaga, at nagtalo sila tungkol sa kanilang mga travel plans. Sa wakas ay nakakuha si Kat ng 10 araw na bakasyon, at napagkasunduan nilang mag-travel ng magkasama sa susunod na linggo. Ngunit nang papalapit na ang petsa, sinabi sa kanya ng kanyang kasintahang si Jim na bigla itong tumanggap ng trabaho mula sa isang kumpanya ng advertising, na nagkataong eksaktong linggong yon. Dahil maganda ang sweldo, ayaw itong isuko ni Jim. Nagalit si Kat matapos marinig ito at pumasok sa banyo upang maligo. Nang makita ito, wala nang nagawa si Jim kundi suyuin siya. Iminungkahi na mag-apply siya upang baguhin ang kanyang mga petsa ng bakasyon. Ngunit nang hindi tumugon ang kanyang kasintahan, lumingon siya, kumuha ng siopaw mula sa refrigerator, at kumain ng kanyang almusal habang nag-scroll sa mga maiikling video. Di nagtagal, isang ulat ng balita ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang host ay nakikipag-usap sa isang eksperto sa virology tungkol sa pagsiklab ng isang kamakailang epidemya. Sinabi ng eksperto sa host na iniisip ng karamihan na ito ay isang normal na trangkaso lamang, ngunit naniniwala siyang hindi ito ganoon ka-simple. Mula sa kanyang pananaliksik, ang pagkakasunod-sunod ng virus ay halos kapareho ng rabies, na nangangahulugang posible ang mutasayon. Tumawa at sumabad ang host, sinasabing walang kwenta ang sinasabi niya, dahil kahit na matagal nang nangyari ang outbreak, wala namang namatay. Hindi rin ito sineryoso ni Jim. Ngunit nang matapos siyang mag-almusal at tumungo sa balkonahe, nakita niya ang isang matandang babae na may kakaibang kilos sa bubong sa ibaba. Sumigaw siya nang may pag-aalala. Dahan-daang lumingon ang babae, ang kanyang puting damit ay puno ng dugo, at nakatingin ng walang ekspresyon sa kanyang direksyon. Halatang hindi siya normal, naguguluhan si Jim. Paglingon ni Jim, nawala na ang matandang babae. Sa sandaling yun, lumabas ang isang kapitbahay para diligan ang mga bulaklak. Namumutla ang mukha, at nalaman ni Jim mula sa kanya na may sipon nito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, naghanda si Kat para umalis papuntang trabaho. Agad na isinakay siya ni Jim sa kanyang motorsiklo para ihatid ito sa subway, ngunit habang nasa daan, nasaksihan nila ang isang kakilakilabot na pagpatay. Nahuli agad ng mga pulis ang mamamatay tao. Ang biktima ay nakahiga sa isang stretcher na puno ng dugo. Malinaw na hindi na mailigtas. Natakot sila sa tanawing ito at mabilis silang umalis palayo. Matapos ligtas na may hatid si Kat sa istasyon ng subway, muling nadaanan ni Jim ang pinangyarihan ng krimen pauwi, para lamang makita ang abandonadong sasakyan ng pulis na bukas ang mga pinto. Kahit naguguluhan, hindi niya ito pinag-isipan pa. Pagbalik niya sa kanyang apartment complex, pumasok siya sa isang breakfast shop para umorder ng iced americano para iuwi. Habang naghihintay, isang magulo na figure ang dumaan sa kanya. Nakapaa ang babae, dahan-daang naglalakad papasok sa tindahan, at iyon ang matandang babae mula sa rooftop. Napansin siya ng 2 binata na kumakain malapit dito at mabait na nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Ngunit sa halip na magpasalamat, biglang dumura ng likido ang matandang babae sa isa sa kanilang mga mukha. Natigilan ang lahat. Bago pa man makapag-react ang store manager, hinawakan niya ito at inihagis ang bagong pritong french fries sa ulo nito. Sumugod si Jim para hilahin siya palayo, ngunit kinilabutan sa nakakatakot nitong anyo. Ang mas malala pa, ang binata na dinuraan ay biglang nabaliw at inatake ang kanyang kaibigan. Nang mapagtanto niyang may mali, umatras si Jim sa kalye dahil sa takot, habang agresibong lumapit sa kanya ang matandang babae. Ngunit sa sumunod na segundo, nabangga siya ng isang rumaragasang kotse. Maingat na lumapit si Jim at nakitang patay na ito, ngunit laking gulat niya nang makitang baliw din ang driver. Kasabay nito, tumakbo palabas ang binata mula sa restoran at hinabol siya, at may isa pang babae na tumalon mula sa bubong. Nang lumingon muli si Jim,
Ilang baliw na ang nakapalibot sa kanya, nakatitig na parang mga mandaragit, at tumakas siya sa takot, habang hinahabol sila na parang mga zombie. Mabuti na lang at nasa maayos na kalagayan si Jim at diretsyong tumakbo pabalik sa kanyang apartment, isinara ng malakas ang bakal na gate para hindi sila makapasok. Hinihingal siyang nagbukas ng beer para pakalmeyan ang kanyang sarili, sinubukan niyang tawagan ang kanyang kasintahan para kamustahin ito, ngunit walang sumasagot. Dahil sa kagustuhang maunawaan ang nangyayari, binuksan niya ang TV, ngunit nakakita siya ng mga babala na nagsasabi sa mga tao na huwag lumabas. Tila tama ang virologist, nag-mutate na ang virus, at ang mga nahawaan ay naging labis na marahas. Labis na nag-aalala si Jim para sa kanyang kasintahan, ngunit dahil hindi ito sumasagot, tanging mga mensahe lamang ang kanyang naipadala. Bigla, isang anino ang lumitaw sa likuran niya, at bago pa siya makapag-react, sinugod siya ng lalaki gamit ang isang pares ng gunting. Ang kanyang kapitbahay ang agad na pumutol ng dalawang daliri ni Jim. Tanging takot ang nagawa ni Jim habang kinakain ng baliw na kapitbahay ang mga daliri niya, nagmumura at bumubulong tungkol sa pagtapos sa kasintahan ni Jim. Galit na galit, kumuha si Jim ng isang kagamitan at inihampas ito sa kanyang ulo, pagkatapos ay nilock ang pinto at tumakas bago pa makatayo muli ang lalaki, kahit alam niyang mas mapanganib ang mundo sa labas, nagpasya pa rin siyang hanapin ang kanyang kasintahan. Ngunit pagkababa niya, nakita niya ang mga taong may impeksyon na brutal na nagpapahirap sa isang tao. Dahil nakaparada pa rin ang kanyang motorsiklo sa labas ng restaurant, walang nagawa si Jim kundi ang sumugal sa pagkuha nito. Mabuti na lang at naiwasan niyang mapansin at matagumpay niyang narating ang kanyang motorsiklo. Ngunit nang tumingin siya sa unahan, puno ng mga infected ang kalye, at kung bubuksan niya ang makina, napansin siya dahil sa ingay, wala siyang nagawa kundi ang sumugal, at pagkabukas niya ng ignition, nakita siya ng mga infected at sumugod. Kinakabahang nag-alangan si Jim, ngunit bago pa man nila siya mahabol, umugang ang makina at mabilis siyang umalis. Hinabol siya ng mga infected, at ang isa ay nagpaputok pa ng baril, na nabasag ang kanyang rearview mirror. Pinaandar ni Jim ang motorsiklo hanggang sa maabot nito at tuluyang imakatakas sa mga ito, ngunit hindi niya alam na nasa panganib na ang kanyang kasintahan sa subway. Sa kagustuhang magbasa ng mapayapa, inilagay ni Kat sa silent ang kanyang telepono, kaya hindi niya nasagot ang mga tawag ni Jim. Ngunit ang negosyanteng na nakaupo sa tabi niya ay patuloy na sinusubukang magsimula ng usapan, kaya hindi siya makapag-focus. Kahit nilinaw ni Kat na ayaw niyang maistorbo, patuloy pa rin siyang kinukulit ng lalaki. Nang huminto ang tren, sumakay ang ilang bagong pasahero, at para maiwasan ang nakakainis na lalaki, ibinigay ni Kat ang kanyang upuan sa isang babaeng nagngangalang Molly. Tumahimik ang loob ng tren, ngunit walang inaasahan sa bangungot na malapit nang mangyari. Isang binata na nakasuot ng salamin ang biglang nag-mutate, na naglunsad ng isang baliw na pag-atake sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang negosyanteng nang aasar kay Kat ay natakot ng husto. Mas lalong nagulat si Kat, hindi niya inaasahan na mauulit ang pagpatay na nasaksihan niya kanina sa subway. Habang dumarami ang mga biktima, na puno ng dugo ang buong tren, 2 pasahero ang nagawang pigilan ang binata, ngunit mas maraming nahawa ang tao ang biglang lumitaw mula sa karamihan, na inaatake ang mga tao sa kanilang paligid, at biglang nag-mutate ang lalaki, sinaksak ang kaliwang mata ni Molly gamit ang payong. Pagkatapos ay nagkagulo ang buong subway, buti na lang at huminto ang tren sa tamang oras, at hinayla palabas ni Kat si Molly para makatakas, ngunit naiwan ang kanyang telepono sa tren. Mabilis silang tumakbo sa underground passage, para lamang matuklasan na hinahabol sila ng lalaki. Sa kanilang pagkataranta, lumiko sila sa isang kanto at aksidenteng nabangga ang isang lalaki. Malapit nang magalit ang lalaki, ngunit nang makita niyang nasugatan si Molly, tinanong niya kung ano ang nangyari. Mabilis na nagmakaawa si Kat sa kanya para humingi ng tulong, itinuro ang likuran niya at sinabing may gustong pumatay sa kanila. Lumingon ang lalaki at nakita ang negosyante, ngunit kahit hindi niya alam ang totoo, wala siyang napansing kakaiba at sumugod para suntukin ito. Ngunit agad na hinawakan ng negosyante ang ulo nito at kinagat ito ng malakas sa mukha. Agad na nawala ng kakayahang lumaban ang lalaki, ngunit hindi tumigil ang negosyante, binasag niya ang fire emergency cabinet, hinugot ang palakol sa loob, at itinarak ito sa ulo ng lalaki. Natakot sina Kat at Molly at tumakbo para sa kanilang buhay. Sa wakas ay nakita ang labasan ng subway kung saan nakatayo ang isang gwardya. Ngunit nang humingi ng tulong si Kat,
Hindi lamang siya binaliwala ng gwardya kundi isinara pa ang gate sa kanilang harapan. Mabuti na lang at hindi sumuko si Kat, kinaladkad niya si Molly ng desperado, at sa huling segundo, nakatakas sila, lumabas na inakala ni Kevin na sila ay nahawaan, kaya pinili niyang isara ang pinto para protektahan ang sarili. Ngunit tinitigan sila ng negosyanteng nakulong sa likod ng pinto at sinabing, magkita tayo mamaya. Pagkatapos ay mabilis silang inilayo ni Kevin, tumakbo patungo sa isang kalapit na ospital, samantala, si Jim, matapos makatakas mula sa mga nahawaan, ay patuloy na nagmotorsiklo patungo sa lugar ng trabaho ng kanyang kasintahan. Mas nakakatakot pa ang eksena rito, dahil sa mga pira-pirasong paa at bahagi ng katawan na nakakalat sa mga kalye. Matapos matagumpay na makadaan sa ilang blow, binaybay ni Jim ang pangunahing kalsada, ngunit nalaman niyang sardo pala ang lagusan, dahil walang pagpipilian, lumiko siya sa isang gilid na kalye, at habang naghahanap ng sandata, nadatnan niya ang isang grupo ng mga estudyanteng may impeksyon na nagpapahirap sa isang tao. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jim. Bale wala lang sa kanya ang pagharap sa ilang maliliit na nahawa, at mabilis niya silang pinaalis. Ngunit nang tignan niya ang nakaligtas, nabigla siya nang makitang nahawaan rin pala ang lalaki, nasisiyahan sa pagpapahirap, at sinisisi pa si Jim sa pakikialam. Di nagtagal, bumalik ang grupo ng mga estudyante at inanyayahan pa si Jim na sumama sa kanila. Dahil ayaw makialam sa kanilang kabaliwan, agad na umalis si Jim sakay ng kanyang motorsiklo, kasabay nito, sa wakas ay nakarating si Kat at ang kanyang mga kasama sa ospital. Dahil may mga pulis na nagbabantay sa lugar, hindi pa ito nasakop, at maraming sugatang biktima ang nagtipon doon, mabilis na binalutan ng isang nurse si Molly at itinulak siya papunta sa klinika. Noon lamang naalala ni Kat na kontaken ang kanyang kasintahan, ngunit napagtanto niyang nawawala ang kanyang telepono. Kaya hiniram niya ang telepono ni Kevin, balak ipaalam kay Jim na ligtas siya. Ngunit bago pa siya makapag-dial, naakit siya sa broadcast sa TV, kung saan isang general ng militar ang nagsasalita ng live. Ang mga bagay-bagay ay wala sa kanilang kontrol, milyon-milyong tao ang nahawa, mga kaguluhan ang nangyayari sa mga lungsod sa lahat ng dako, at sa kasamaang palad, wala silang nakitang solusyon. Pagkatapos ay lumitaw ang Pangulo, humingi siya ng paumanhin sa publiko, nagsabi ng maraming nakakaaliw na salita, ngunit hindi nagbigay ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa wakas, nangako siyang poprotektahan ang mga tao at tatalunin ang virus. Ngunit bago pa man mawala ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang general sa tabi niya, naging mabangis ang kanyang mukha, at binihag niya ang Pangulo, na halatang nahawaan din. Natakot ang lahat nang mapanood ang general habang binubunot ang isang granada, tinanggal ang aspili, itinutok ito sa bibig ng Pangulo, at pinasabog siya. Mabilis na nataranta ang mga tao sa ospital, may ilang taong nagtangkang tumakas ngunit hinarang sila ng mga pulis gamit ang baril. Sa sandaling yun, nanlaki ang mga mata ni Kat sa takot, nang makita niya ang negosyante sa labas ng pinto. Dahil sa takot, dinampot niya ang telepono ni Kevin at tumakbo. Sa sumunod na segundo, itinarak ng negosyante ang kanyang palakol sa salamin, na ikinamatay ng pulis, at hindi mabilang na mga nahawaan ang pumasok sa loob. Gumawa ng mga hindi maganda na gawain, tuluyan nang nawala ang ospital, nagtago si Kevin sa ilalim ng isang mesa sa gitna ng kaguluhan. Samantala, si Molly, nakagagaling lang sa operasyon, ay muling nahulog sa kamay ng negosyante, at nagsagawa siya ng isang malupit na gawain sa kanyang nasugatang kaliwang mata. Habang nagtatago sa ilalim ng mesa, narinig ni Kevin ang mga sigaw ni Molly at, sa takot, tanging ang kanyang mga tainga lamang ang nagawa niyang takpan, hindi naglakas loob na gumawa ng kahit anong ingay, nang matapos ang pagsigaw ay saka lamang siya naglakas loob na gumapang palabas. Laking gulat niya nang makita niya ang ilang mga taong nahawaan na nagsasagawa ng mga pribadong aktibidad sa pasilyo. Nagmadaling umalis si Kevin, ngunit nadatnan niya si Molly sa katabing silid, ngunit ngayon ay nahawaan na ito. May hawak na chainsaw si Molly at unti-unting lumakad papunta sa kanya. Sinubukan ni Kevin na tumakbo, ngunit agad na naabutan ng isang malaking grupo ng mga nahawaan. Ang kanyang kapalaran ay natapos dito. Sa sandaling ito, nagtatago si Kat sa hagdanan, nagmamadaling tumawag sa kanyang kasintahan para humingi ng tulong. Matapos marinig ang kanyang sitwasyon, nangako si Jim na darating siya upang iligtas ito, at sinabihan siyang maghanap agad ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Ngunit habang nagsasalita siya,
biglang nahihilo si Jim, at pagkatapos sabihin na malapit na siyang makarating, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Wala siyang ideya na ilang minuto lamang matapos ibaba ang tawag, muling nasa panganib si Kat. 2 taong nahawaan ang nakahanap sa kanyang kinaroroonan, at walang nagawa si Kat kundi ang tumakbo siya pataas, itinali ang pinto ng fire exit gamit ang isang bakal na lalagyan, at pinanatili ang mga nahawaan sa labas. Ngunit sa kanyang pagkabigla, naabutan din siya ng nakakatakot na negosyante, gamit ang kanyang maliit na katawan, sumingit siya sa butas ng pinto, ngunit sa halip na papasukin ng isa pang nahawaan, pinatibay niya ang pinto gamit ang rack. Lumalabas na gusto ng negosyanteng solohin si Kat para sa kanyang sarili. Dahil alam niyang walang takas si Kat, dahan-dahan niyang hinanap ito, sinasabing nahawaan na si Molly, at ngayon ay pagkakataon na niya, ngunit hindi sumuko si Kat, sinamantala niya ang pagkakataon, kumuha ng isang fire extinguisher, at naglunsad ng isang sorpresang pag-atake, paulit-ulit na binasag ang ulo nito hanggang sa tuluyan itong mamatay. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang pinto sa tabi niya, at lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng proteksyon na kagamitan. Nang makitang pilit na bumukas ang pinto ng fire exit, wala nang nagawa si Kat kundi sumunod sa kanya papasok. Nang tumingin-tingin siya sa paligid, napagtanto niyang isa itong maternity ward ng ospital. Dahil hindi niya alam kung nahawaan si Kat, itinutok ng lalaki ang baril sa kanya at pinilit siyang pinusisan ang sarili sa isang tubo. Matapos sumunod si Kat, binuksan niya ang gripo at inisprayan ang katawan nito ng isang espesyal na kemikal na disinfectant. Ang lalaki ay walang iba kundi si Alan, ang eksperto sa virology na lumabas kanina sa balita, at nagtatago siya rito para bumuo ng bakuna, ngunit walang naging progreso, at ang pagdating ni Kat ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Dahil ang isang taong katulad niya, na direktang nadikitan ng dugo nang hindi agad nag-mutation, ay napakabihirang magkaroon ng antibodies sa katawan niya. Dahil alam niyang walang masamang balak si Alan, dahan-daang binawasan ni Kat ang kanyang pag-aalala. Kung talagang may antibodies ang katawan niya, syempre handa siyang iligtas ang sakuna na ito. Pagkatapos ay kinaligan siya ni Alan at binigyan ng malinis na damit para magpalit, ngunit nang itatapo na sana ni Kat ang kanyang maruruming damit sa basurahan, natuklasan niya ang isang mutated na sanggol sa loob. Bago pa siya makapag-react, biglang tinurukan ni Alan ng Hyringgia ng likido ang leeg niya at muli siyang ikinadina. Lumabas na nag-eeksperimento si Alan sa mga sanggol, ngunit lahat sila ay nag-mutate. At ang Hyringgia ay puno ng virus, dahil gusto niyang subukan kung tunay na may antibody si Kat, at kung wala itong ipinakitang sintomas pagkatapos ng 5 minuto, mapapatunayan ito na mayroon nga. Sa puntong yon, dadalhin niya ito sa helipad sa rooftop, sasakay sa isang military helicopter, at pupunta sa isang laboratorio upang bumuo ng bakuna at iligtas ang lahat. Ngunit kung lumitaw ang mga sintomas, mamamatay agad si Kat. Nang marinig ito, natarante si Kat. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta, kaya nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kasintahan na sinasabi ang kanyang sitwasyon at nagmamakaawa na magmadali. Mabuti na lang at nakarating na si Jim sa ospital. Ngunit kakaiba ang kilos nito, dahan-daang pumasok na may hawak na itak, at nabitawan pa ang kanyang telepono sa sahig. Samantala, tinawagan ni Alan ang helicopter at pagkatapos ay hinawi ang kurtina upang tingnan si Kat. Laking gulat niya, kahit 5 minuto na ang lumipas, hindi pa rin siya nag-mutate, na nagkumpirmang mayroon siyang antibodies, kaya agad siyang inilabas ni Alan sa ward para tumungo sa helipad. Ngunit ilang hakbang pa lang, tinamaan si Alan sa paa ng isang taong may palakol. Sa kawalan ng pag-asa, binunot niya ang kanyang baril at napatay ang sumalakay, ngunit isa pang may impeksyon ang sumugod sa kanya. Agad na pinaputukan ni Alan, ngunit hindi tumama ang bala sa lalaki, sa halip ay samuka ang may impeksyon sa sugat ni Alan. Bagamat napatay ni Alan ang sumalakay, may impeksyon na ito, tinulungan siya ni Kat na makalakad, ngunit sa pintuan ay nakasalubong nila si Jim, ngayon ay nag-mutate na si Jim, na ikinagulat ni Kat. Hindi nag-atubili si Alan, pinaputukan niya ang leeg ni Jim. Sinubukan niyang magpaputok muli, ngunit sumara ang baril, sinamantala ni Jim ang pagkakataon, sumugod, at pinatay si Alan sa isang tama. Dahil sa takot, tumakbo si Kat, gamit ang mga susi ni Alan para buksan ang pinto ng rooftop, at ikinulong si Jim sa loob. Kahit alam niyang hindi na tao ang kanyang kasintahan, hindi siya agad umalis, yumuko siya at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Sa sandaling ito,
Hindi pa tuluyang nababaliw si Jim, nakakapagsalita pa rin siya ng normal, at ang matatamis niyang salita ay lubos na nakaantig kay Kat. Ngunit nang mag-alangan pa siyang buksan ang pinto, biglang nagbago ang tono ni Jim, at ang mga salita ay nauwi sa malupit na pagbabanta. Sa wakas, nawala na ang pag-asa ni Kat, tumalikod siya, iniwan siya, at naglakad ng mag-isa papunta sa rooftop. Sa labas, matagal nang naghihintay ang helicopter, at dito natapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood, kita-kits sa susunod na video.